Amerika, panay na ang pagpapadala ng mga armas na gagamitin ng mga sundalo ng Taiwan laban sa China. Samantalang China nagrereklamo na tinututulan daw nila ang mga hakbang na ito ng Amerika. Abangan kapatid ang kompletong mga detalye, pero bago tayo magpatuloy, isang like lang po ang hinihingi ko para sa videong ito. Malaking bagay na po yan bilang suporta sa ating bawat in-upload. Back to the video. Mainit pa rin ang tensyon na nagaganap sa pagitan ng China at Taiwan. Ito'y matapos manindigan ng China na pilit nilang kukunin ang isla na di umano'y bahagi ng mismong mainland China. Hindi lamang pagbabanta ang ginagawa ni Xi Jinping dahil maya't maya rin ang pagpapadala nito ng mga eroplanong pandigma at mga naval vessel sa mismong airspace at karagatang sakop ng Taiwan. Halimbawa, nito lang nakaraan, iniulat at kinumpirma ng mismong Ministry of National Defense ng Taiwan na nakadetect ang kanilang militar ng nasa 18 Chinese military aircraft at 4 na barkong pandigma ng People's Liberation Army Navy sa paligid ng mismong Taiwan. Kamakailan lang naglabas naman ang Chinese State Television ng animation na nagpapakita kung paano sinisimulate ng China ang kanilang pag-atake sa Taiwan, kung saan makikita na naglunsad ito ng mga missile sa isla, kabilang ang pagpapasabog sa mga lungsod tulad ng Taipei. Maliban dyan, nagsagawa rin ang China ng 2 araw na pagsasanay militar malapit sa isla. Nagpadala ito ng mga armadong eroplanong pandigma at nagsagawa ng mga kunwari pag-atake sa Taiwan habang tinutuligsa ng state media ang bagong pangulo ng Taiwan na si Lai Ching-te dahil sa mga pahayag nito na nagsasabi na dapat itigil na ng China ang mga pagbabanta sa Taiwan. Ayon sa mismong People's Liberation Army, ang mga military drills ng China sa paligid ng Taiwan ay idinisenyo upang subukan ang kakayahan ng China na agawin ang kapangyarihan sa isla. Ang naturang pagsasanay militar ay ang pinakamalaki sa loob ng mahigit 1 taon at naganap ilang araw lamang matapos manumpa ang Taiwan sa bago nitong pangulo. Sinabi rin ng Eastern Chatter Command ng PLA na dederetso ang kanilang mga pagsasanay sa magkabilang panig ng Taiwan Island Chain upang subukan ang kanilang kakayahang magkasabay na agawin ang kapangyarihan ng Taiwan, maglunsad ng magkasanib na pag-atake at sakupin ang mga pangunahing lugar. Ang 2 araw na pagsasanay na isinagawa sa Taiwan Strait ay kinasangkutan ng magkasanib na operasyon ng Army, Navy, Air Force at Rocket Force ng China, kung saan nasa tinatayang 19 na mga barkong pandigma ng China at 7 Coast Guard vessel ang nakita malapit sa Taiwan. Sa kauna-unahang pagkakataon, kasama rin sa mga pagsasanay sa PLA ang Coast Guard ng China na tumatakbo sa mga lugar sa paligid ng mga liblib na isla ng Taiwan. Ngayon mga kapatid, bagaman sinasabing lamang na lamang sa bilang at armas ang militar ng China kung ikukumpara sa Taiwan, ngunit hindi nagpatinag ang isla at nanindigan na talagang buwis buhay nilang ipagtatanggol ang kanilang karapatan at soberanya. Pinatibay ng husto ng Taiwan ang kanilang depensa, katakot-takot na bilang ng mga makabago at matitinding armas ang kanilang binili mula sa kanilang kaalyado na Amerika. Matindi ang paninindigan ng US na susuporta ito sa Taiwan, kung kaya't puspusan din ang kanilang pagpapadala rito ng mga kinakailangang armas pandepensa. Sa ulat ng Reuters, nito lang ika-7 ng Hunyo, inaprubahan ng US State Department ang pagbenta ng F-16 fighter jet spare at repair parts sa Taiwan sa tinatayang $80 million. Ayon sa Amerika, ang pagbebenta umano ng nasabing mga piyesa ay makakatulong upang mapabuti ang seguridad ng Taiwan at mapanatili ang pampulitikang katatagan at balanse ng militar at suportahan ang pag-unlad ng ekonomiya sa rehiyon. Ayon naman sa Taiwan mga kapatid, ang pagbebenta raw ng US ng mga kinakailangang piyesa para sa kanilang mga fighter jet ay paniguradong magpapalakas sa kanilang mga pangangailangan sa pakikipaglaban at pagtatanggol sa kanilang Air Force. Ngayon mga kapatid, nang malaman ng China ang panibagong hakbang na ito ng US at Taiwan, agad silang nagreklamo at mariin itong tinutulan. Ayon sa Defense Ministry ng China, matindi raw ang kanilang pagtutol sa ginawang pagbebenta ng US ng mga piyesa at armas sa Taiwan at hinimok ang Amerika na agad daw itong bawiin. Magsasampa rin umano ng reklamo ang China sa nasabing pagbebenta ng armas dahil isang paglabag daw ito sa soberanya ng China. Ngunit ayon naman sa Amerika, ang kanilang pagbebenta ng armas sa Taiwan ay isang obligasyon na nagmumula sa kanilang 1979 Taiwan Relation Act. Ang batas na ito mga kapatid ay humihiling sa Estados Unidos na magbenta ng mga armas na kinakailangan upang mapanatili ng Taiwan ang sapat na kakayahan sa pagtatanggol sa sarili laban sa China. Pinagtibay ng Amerika ang batas matapos ilipat ang diplomatikong pagkilala mula sa Taiwan patungo sa China. Ngayon mga kapatid, maliban sa mga piyesa ng F-16 fighters na nais bilhin ng Taiwan sa Amerika, noong 2022, una nang inabisuhan ng Biden administration ng Kongreso na plano nitong mag-alok ng higit sa $1 billion na halaga ng armas at suportang militar sa Taiwan dahil sa pag-aalala sa agresibong mga kilos ng China sa rehiyon.
Ayon sa mga ulat, ang pinakabagong mga potensyal na arms deal ay mabibigyan ng Taiwan ng suporta para sa kanilang radar surveillance capabilities, 60 anti-ship Harpoon missile at 100 short-range air-to-air Sidewinder missiles. Sa pangkalahatan, ang Amerika ay nagmungkahi ng higit sa $2 billion na paglilipat ng mga armas sa Taiwan sa pamamagitan ng Foreign Military Sales Program. Kinabibilangan ito ng buo o bahagi ng mga sistema ng armas o mga support services para sa mga tangke, combat vehicles, howitzer, barko at Patriot Air Defense System na paniguradong magbibigay sa Taiwan ng kakayahan upang salakayin ang mainland ng China, humigit kumulang 110 miles ang layo. Nito namang February, inaprubahan ng US Department of State ang pagbebenta sa Taiwan ng Advanced Tactical Data Link System Upgrade Planning na nagkakahalaga ng $75 million. Sa isang press release, sinabi ng Defense Security Cooperation Agency o DSCA ng Pentagon na ang package ay kinabibilangan ng mga cross-domain solution, high assurance device, GPS receiver, communication equipment, technical services at iba pang nauugnay na elemento ng logistic at suporta sa programa. Maliban sa mga armas na binibili ng Taiwan sa Amerika, may mga ulat din na sekretong nagsasagawa ang Taiwan at US ng mga sanib puwersang pagsasanay militar sa Pasipiko, kung saan ang mga pagsasanay ay hindi isinapubliko dahil sa pagiging sensitibo ng usapin. At upang lubusan namang paghandaan ang posibleng paglusob ng China sa Taiwan, madalas ding nagsasagawa ang Taiwan ng mga military drills kung paano didepensa at gagawa ng kontra-atake laban sa China. Halimbawa, nito lang nakaraang buwan, ang militar ng Taiwan ay nagsagawa ng 2 araw na military drill sa dagat, sa lupa at sa himpapawid upang magsanay kung paano dumepensa laban sa naturang sorpresang pag-atake ng China. Sa ngayon mga kapatid, patuloy pa rin ang panggigipit ng China sa Taiwan, habang determinado naman ang Taiwan na magagawa nilang madepensahan ang isla sa tulong na rin ng Amerika. Sa panig naman ng US, bagaman wala itong formal na pangako na ipagtanggol ang Taiwan laban sa China, ngunit paulit-ulit na sinasabi ni Pangulong Biden na makikialam ang Washington. Ang krisis umano na magaganap sa Taiwan ay maaring mangyari sa iba't ibang salik, katulad halimbawa ng isang blockade, cyber warfare o pag-atake sa mga offshore island. Kahit ano pa man daw ang posibleng mangyari, ang mga kaalyado ng US sa rehiyon ay gaganap ng isang kritikal na papel. Ikaw kapatid, ano ang masasabi mo sa videong ito? Para sa iyong opinion, i-comment mo na yan sa ating comment section sa ibaba. At kung nagustuhan mo naman ang videong ito, paiwan naman ako ng like at pasubscribe na rin sa ating munting channel. Maraming salamat sa panonood, hanggang sa susunod na naman ating upload. Peace out!